Masanto siya agad, si kayon amin. Ang bilis nang humaba tong buhok ko, dati hanggang tenga lang. Mainit, kailangan itali. Kahapon, adobong baboy ang ulam namin. May natira pang konti, nilagay ko siya sa freezer. Yun ang isasahog natin sa gulay. Etong recipe na to, natutunan ko kay nanay. 5 klaseng gulay lang ang kailangan. Ilista nyo na ang palaya, talong, ilagay na natin tong 3, hinog na kamatis. Sakto, ganda ng pagkapula nito. Yan, binilang ko pa talaga 7. At kamote, ang pinaka-importanting sangkap ng recipe ito. Mawawala ba ang okra sa pakbet? Syempre hindi. Kompleto na yung 5 gulay natin. Tara na! Hindi man nagtatanim si tatay, yung mga kapitbahay namin, kompleto ang tanim na pampakbet. Oras na nag-ani sila ng gulay, pinipilian nila ng reject pagdating sa bahay. Kasi kinabukasan, idediretso nila yun sa palengke para itinda. Yung mga baliko, nire-reject na nila yun. Minsan nga kapag marami silang naani, kahit hindi reject, binibigay na nila sa iyo. Sa kamatis, napakaganda pag pulang-pula ilalagay nyo. Para yung magiging sabaw, mamula-mula. Ganyan lang ang hiwa, madudurog naman to mamaya. Ito din yung sikreto ni nanay, naglalagay siya ng maraming kamatis para masarap ang pakbet. Balatan ko na tong kamote. Ito ang bida sa pakbet ni nanay. Yung alat ng bagoong binabalansin ng kamote. Gawa kasi ng natural na linamnam na lasa nito. Hindi masyadong kalakihan at hindi rin masyadong kaliitan. Ganyan lang siya oh. Kahit anong kulay ng kamote gamitin nyo, pwede. Gusto ko sana yung kulay orange, yung parang carrots. Kaso ito lang ang meron eh. Pareho lang naman ang lasa. Tabi muna natin to. Isunod ko na tong mga to. Bilis patay yung hiwa, yung ampalaya. Dahil maliit yung okra, dulo lang mga tinanggal ko. Etong talong patayo din, ganito lang. Itabi muna natin to. Kunin ko pala yung pangsahog na tirang karning baboy. Ayan, nanigas galing sa freezer kasi. Hiwa-hiwayan lang natin na maliliit. Masarap tong isahog sa pakbet kasi may taba siya. Konti lang to, hiwa-hiwain ko lang siya ng maliliit para manuot ng lasa mamaya habang nilalaga kasama ng kamatis at kamote. Ayan, unti lang talaga siya oh. Nahiwa na lahat, kunin na natin yung kaldero. Napakadali lang nito, wala nang gisa-gisa. Nakapatay muna yung kalan, ilalagay ko muna yung karne. Kasunod niyan, kamatis. Isasabay na ang kamatis dito para madurog, masarap yung sabaw. At yung kamote din. Para magkalasa na, ilalagay ko na rin yung Pangasinan bagong isda. Tapos, saka natin lagyan ng tubig. Yung tubig na magiging sabaw niya, dapat ka-level lang ng mga gulay. At kapag nailagay na lahat, saka sisindihan yung kalan. Kapag kumulo na, tikman nyo kung tama na yung lasa ng sabaw. Okay na to. I-check naman natin yung kamatis. Ayan, okay na siya. Durog na. Sakto na rin tong kamote. Natutusok na siya ng tinidor. Magkakasunod ng ilagay yung 3 pang natitirang gulay. Yung ampalaya, walang problema sa ampalaya. Hindi na yan papait. Kasi hindi na kailangang haluin. Ilagay na rin yung okra. Kung mapapansin nyo, yung maliliit na okra, buo lang. Tinanggal ko lang yung mga dulo. Sunod ko na rin tong talong. Pakukulaan lang to, pero huwag nating tatakpan kasi may ampalaya para hindi pumait. Ayan, kumulo na siya. Tignan na natin kung natutusok na yung okra. Okay na, half cook na siya. Patay na natin. 2 lang ang kailangan gawin sa ampalaya para hindi pumait. Una, hindi mo siya hahaluin. Pangalawa, huwag mo siyang tatakpan habang niluluto. Yung iba kasi pinipiga, sayang din yung sustansya, nandun kasi sa katas. Kakain na tayo, amoy na amoy yung bagoong. Ang sarap. Balik tayo sa ampalaya. Kung magigisa man kayo at kailangang haluin, mga 2 beses lang. Okay na yon.
Nagluto na rin ako ng ampalaya, nilagay ko siya sa munggo. Ilalagay ko yung description sa baba. Pwede nyo pong panoorin. Kung walang karning pangsahog, pwede din namang inihaw na bangus o kaya pritong isda. Nasa inyo yan kung anong gusto nyong isahog. Yung dami ng sabaw, tatansyahin nyo din. Depende sa dami ng gulay nyo na ilalagay.